Hello, kamusta tayong lahat? Um, I worship the Almighty Father, for there is none like our Father. Nag-iisa lang yung tatay natin. Nag-iisa lang yung creator natin. At when He created us, Jesus Christ and the Holy Spirit was already with our Father. And we were created in the image of our Father. Kaya, importante si Almighty Father sa buhay natin. Dahil siya ang nagbigay ng breath sa atin. Siya nag-create sa atin. At dapat importante rin yung mga tao. Dahil yung mga tao, image and likeness ni Almighty Father. Mahirap man mahalin ang tao, no? But we have to do it because that is what the Almighty Father wants us to do, and that is to love our brethren. Si Almighty Father is very patient with us, very accepting. And His love abounds. Kagaya natin yung tatay natin, kahit mahirap. And we will get the strength from Him, from our Father, because our Father is the God of love. God is love. And Jesus Christ, I thank Him, I praise Him for obeying the Almighty Father, for giving His life for us, and that is also because of love. Maraming love si Almighty Father, at hindi yun makontain niya sa sarili niya. Kailangan niyang ibigay yung love na yon. Kaya He created us. Kaya dapat lang napurihin natin yung tatay natin at mahalin siya. At ibigay kung ano ang nararapat para sa tatay natin. At yun ay ang purihin siya, mahalin, and to trust Him, and to have faith in Him. Na kahit for now, we cannot see our Father. For now. But time will come, we will see Him face to face. And so is Jesus Christ. We will see Jesus Christ. So for now, hindi pa, no? But time will come. Each one of us. So ngayon pa lang, dapat alam natin on how to worship our Father. Kasi makakasama natin siya. Kaya dapat ngayon pa lang mahalin natin siya. Dahil in heaven, ganun ang gagawin natin. Tayo na mga followers of Jesus Christ. Dahil hindi tayo masasave, sabi ng tatay natin, kung hindi tayo magtitiwala kay Jesus Christ, He is my Son, my beloved Son. Hear Him, listen to Him. Kung ano ang sinabi ni Jesus Christ, yun ang sinasabi ni Almighty Father. Because the Father and I are one, sabi ni Jesus Christ. And basahin natin yung John chapter 17. No? Nabasa na natin, di ba? Ulit-ulitin natin. Para makita natin yung gloriousness of our Father and the gloriousness of Jesus Christ, na pag we worship natin, we worship our Father, we are also worshiping Jesus Christ. If we glorify Jesus Christ, then our Father is also glorified. Tinuturuan tayo ng tatay natin here on earth. We are being tested. So this earth is a testing site.
Our Father allows things to happen in our lives to test our faith, to trust Him, to love Him, to cling on to Him. Because He is our treasure, and we are the treasure of our Father. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Kung mahal natin si Almighty Father, sobra ang pagmamahal niya sa atin. Yun yung love na hindi pa natin na-experience dito sa mundo. Pero mahal tayo ni Almighty Father. Yung sobrang pagmamahal. Pure love. Kaya lahat ibibigay sa atin. Lahat. Pero sa ngayon, we are being tested. There are trials and tribulations. Sa ngayon. And if we pass the test or we surpass the test, yung ibibigay sa atin ni Almighty Father, our birthright, our inheritance, hindi lahat makakapasa ng tests. And once lang sa buhay ng tao na mabuhay sa mundo, di ba? Walang reincarnation. Hindi na-recycle ang soul. So, when our body is disintegrate na, nasisira na ang katawan natin, when our body is physically tumatanda na or nagkakasakit na, at darating yung point na God will take our soul, because the Lord gives and the Lord takes. Alam niyo yun, di ba? Binibigyan niya tayo ng buhay at tatanggalin niya rin yung buhay na yun. At kung tayo ay follower niya, ilalagay niya tayo sa mas maganda, better place. And that is with Him and Jesus Christ and the Holy Spirit in heaven. But if we are rebellious, idadalhin tayo, yung soul, sa Hades. So ulitin ko, pag yung soul napunta kay Almighty Father, iipunin lahat ng soul, lahat ng tao, dun muna yung soul na nakapasa ng tests. Hindi pa ibinibigay ang inheritance. Okay? Tapos, yung mga nasa Hades naman, nandun din sila sa Hades. Okay? Or Sheol. Hindi pa na ibibigay yung pinakamatinding parusa. And then sa end of time, sa Judgment Day, yung Book of Life, tsaka yung other books, bubuksan ni Jesus Christ yun, ipapakita sa atin, ano ang mga nagawa mo, bakit ka dapat mapunta in heaven, bakit ka nasa heaven, o bakit ka nasa Sheol. Ito ang proof. May proof, nakalagay sa libro ni Jesus Christ. Yung proof. Kaya, parang Supreme Court. So pag nandun ka, tama ang pagkaka-judge sa'yo, nandiyan ka sa heaven. Or tama ang pagkaka-judge sa'yo, nandiyan ka sa Hades. Pag nasa Hades ka, wala nang lipatan yon, dahil tama lahat ang pag-judge sa atin. Hindi nagkakamali. Pero sa Judgment Day, dun ipapakita lahat yung proof. Kasi pag napunta ka sa Hades, baka magtaka ka, bakit ako nasa Hades? So may mga soul na nag-aantay sa Hades, no? At may mga soul na nag-aantay din sa heaven ng kanilang mga inheritance. So saan tayo doon? Dalawa lang ang pupuntahan. So kung gusto natin kay Almighty Father, ano ang nakalagay sa libro ni Almighty Father sa Bible? Kung ano nakalagay sa libro ni Almighty Father, kung ano ang kanyang mga directives, yun ang susundin.
Kasi yun na nakalagay sa kanyang Bible eh. Andito lahat eh. Ngayon, kung wala rito sa Bible, yung directives, yung mga utos na ginagawa ninyo, huwag kayong magtaka kung nasa shoal mapupunta kayo. Kasi lahat sa Bible naka-based. Hindi pwede mag-imbento. Dapat si Almighty Father ang nagde-decide, hindi ang tao. Hindi yung pag-uusapan ng bawat grupo, magsasama-sama, gagawa tayo ng council, pagbubutuhan. Hindi yun, walang bearing yun. Walang kwenta yun. Kailangan kasama si Almighty Father sa pagde-decide. At napagdesisyon na matagal na. Kaya wala tayong dapat pang pagdesisyonan sa ngayon. Nung dumating si Jesus Christ, napagdesisyon na. Tapos na. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nung he gave up his soul, his spirit, ano sabi niya? It is finished. Tapos na. Wala nang darating pa na ibang mga directives kung ano yung nasa Bible. Ito na yung nasa Bible kasi it's finished. Sabi ni Jesus. So yung mga apostles and yung mga disciples, so may isinulat sa Bible na pinadala ni Almighty Father tsaka ni Jesus, yung Holy Spirit. Kaya meron tayong New Testament. No? Nandun yung sulat ni Paul. Sino ba yung ibang mga nagsulat doon? Si Luke, si Mark, guided by the Holy Spirit. Okay. So last time we read Isaiah chapter 62. Malapit na natin matapos yung Isaiah up to Isaiah chapter 66 to. Ngayon nasa 63 na tayo. So i-recap natin Isaiah chapter 62. So it says here, no, na kaya tahimik si Almighty Father ay dahil sa mahal niya tayo. Pero hindi yun forever na mananatili siyang tahimik. Dahil ipaglalaban niya ang kanyang sarili. Ipaglalaban niya rin ang kanyang mga anak. Dahil tayo ay kay Almighty Father. Tutulungan niya tayo. At tinulungan niya tayo dahil pinadala niya si Jesus Christ sa atin. And up to now, gumagawa ang tatay natin to help us, to teach us His ways. At tayo ibibigyan ng new name ni Almighty Father. Importante tayo yung kanyang crown of glory, tayo yung kanyang royal diadem. So itong land na to, itong earth, lilinisin ni Almighty Father, it will no longer be called as forsaken or desolate. Sa ngayon, desolate and forsaken ang land. Why? It's because of the greediness and selfishness of people, arrogance of those who are in power and those who are not in power. Pare-pareho ang mga tao. Gamitan ng gamitan. Nagkakandahawa-hawa na. Even the religious leaders. Nanggagamit ng mga tao for their own selfish gains. Walang mapagkatiwalaan. Kaya si Almighty Father, nagtayo siya ng watchmen. Mga followers of Christ na faithful kay Almighty Father. Nagbabantay sa mga tao at nagsasabi ng kanyang pagdating at nagbibigay ng warning sa mga tao. Ganun ang sinasabi ng mga watchmen. Di ba ang watchmen tagabantay? At nagsasabi kung may paparating na ship or may paparating na
na mga kung ano-ano ang mga bagay. Ganun ang ginagawa ng watchman. So si Almighty Father, may watchman din siya dito sa mundo. Sino yung mga watchmen na yun? Yun yung mga nagbibigay sa atin ng warning. To return to our Father. To go back to our Father. At hindi magtatahimik yung mga tao na yon. They shall never hold their peace day or night. And those who make mention of the Lord do not keep silent. So tayo, followers of Christ, we will never be silenced. No? We will never be silenced. Bakit? Kasi ito sa atin ang tatay natin. You who make mention of the Lord, do not keep silent. So maraming mga tao nagsasabi na malapit na ang pagdating ni Jesus Christ. And if hindi pa sa ngayon dating si Jesus Christ, what about tomorrow? Are we still alive? Saan papunta ang soul natin? A lot of people nowadays, even the preachers, they preach about the earthly treasures. All of those preachers, mostly earthly treasures. They don't understand the Word of God. Hindi ko alam bakit hindi nila maintindihan na yung treasure, si Almighty Father, si Jesus Christ. They keep on mentioning about earthly possessions, earthly treasures. Kasi pag ganung mga bagay, marami silang makukuha ng mga members. Pag ganun nasasabihin nila. Kasi lahat ng tao gusto yumaman. Pero dapat ipaalam sa mga tao na ang tunay na treasure, si Almighty Father, si Jesus Christ. At mag-iipon tayo ng treasures in heaven. At ayaw ni Almighty Father yung naghihiwa-hiwala yung mga anak niya. Example, leader ka or preacher ka ng isang organization, ano. Tapos feeling mo, hindi ako napapansin dito, lilipat ako. Magtatayo ako ng ibang sarili ko. That's sectarianism. Nakalagay sa Bible, ayaw ni Almighty Father ng sectarianism. Alam niyo ba yon? Maraming ganung mga preachers or pastors ang ginagawa. Nandito, hindi ba nila nababasa? 1 Corinthians chapter 1. Kasi pag ang preacher umalis sa isang organization or sa dati niyang group or congregation, magtataka ngayon yung mga tao, meron bang mali, meron bang problema, gano'n. Laging gano'n naman, di ba? So, pagkakabaha-bahagi, ayaw ni Almighty Father. Pero may mga gano'n ang gumagawa. It's because of pride. Hindi, magaling na ako, maganda na akong preacher, magtatayo na ako ng sarili ko, marami akong followers. Gano'n ang sasabihin ng mga preachers or pastors. Nagtatayo ng sarili nila na congregation. Kaya ngayon ng mga tao hindi na malaman saan ba ang tama, saan ba ang totoo. Hindi nila binabasa ang Bible ba?
or disregard nila ang kanilang mga natututunan na nababasa. Okay? Pero tayo, as followers of Christ, laging sa Bible. Laging sa Bible. Maghiwa-hiwalay man sila, basta sa Bible ako, kay Almighty Father ako. Hindi tayo hihiwalay sa tatay natin. At yung reward niya, Jesus Christ, siya ni Almighty Father, sa pagdating yon ni Jesus Christ, nakasakasama ang kanyang reward. His reward is with Him and His work before Him. At tayo ay tatawaging holy people, the redeemed of the Lord. And you shall be called, sought out, a city not forsaken. Pag sinabing city, tayo yon, land, tayo yon, mga tao, magkakasama. Huh? Nation of holy people. Zion, New Jerusalem, it's just the same, no? So dito na tayo sa Isaiah chapter 63. Who is this who comes from Edom, with dyed garments from Bozrah? Edom means red, and then Bozrah means enclosure or kulungan. Sino ito na galing? Sino ito na parating na red, naka-red, with dyed garments? Yung kanyang damit ay galing siya sa sheepfold, sa isang enclosure, pero ang damit niya pula. This one who is glorious in his apparel, traveling the greatness of his strength, I who speak in righteousness, mighty to save. Si Almighty Father. Siya ay dinidescribe dito na nakadamit siya ng pula, dyed garments, galing sa enclosure, galing sa mga tao. Si Almighty Father, nakadamit siya pula. Verse 2, why is your apparel red, and your garments like one who treads in the winepress? Bakit red ang damit mo? Bakit yung robe mo madumi, na parang may tinapakan sa isang wine press? Alam niyo ba yung wine press? Yung wine press, di ba gagawa ka ng wine? So, pag naggagawa ka ng wine, anong kulay ng damit mo pag puti ang damit mo, tapos gagawa ka ng wine? Di ba dumudumi, tapos basa? So, ang dinidescribe dito, no? Yung nasa Revelation, na yung mga tao na namatay sa Book of Revelation. Ito, Revelation chapter 14, verse 20. And the winepress was trampled outside the city, and blood came out of the winepress up to the horses' bridles for 1,600 furlongs. Sinisymbolize nito yung dugo ng mga tao, maraming namatay ng mga tao. Pero yung mga tao na to, no, sama-sama sila na merong wheat, merong weeds. Okay? So, ikukwento ko na naman, babanggitin ko naman, yung mga wheat, dadalhin sa barn, yung mga weeds, itatapon sa fire.
Kaya sabi dito ni Almighty Father, sa verse 3, I have trodden the winepress alone. And from the peoples, no one was with me. For I have trodden them in my anger, and trampled them in my fury. Their blood is sprinkled upon my garments, and I have stained all my robes. Madumi ang damit ni Almighty Father. Maraming mga taong namatay. Because he have trodden the winepress alone. Because he is angry. He is furious of the people. And the blood of those people has been sprinkled on the garment of our Father. And it stained all the robes of our Father. Nakakatakot magalit si Almighty Father. He's very patient. He's very loving. Yes, He's very loving. Wala na magmamahal sa atin ng katulad ng pagmamahal ni Almighty Father. But, syempre, lahat merong limit. May hangganan. Matagal na nagtitiis si Almighty Father sa kasalanan ng mga tao. Pinagbibigyan niya ang mga tao. Our Father hid Himself, His face from the people because of our sins. And it's about time that the Almighty Father must avenge Himself from the people who blasphemed Him, who defiled His name, and not giving to our Father what is due our Father, and that is to worship Him and to love Him. So si Almighty Father, He can do it alone. No one can avenge Himself, and so He will do it alone. Our Father is powerful. Kahit sa ngayon, now na, pwedeng gawin ni Almighty Father. But He keeps Himself from hurting people. Lahat ng tao. Bakit? It's because of His great love for us. Yes, we are being tested every day. To strengthen our faith. At para malaman kung ano ang Kanya at yung hindi Kanya. So, verse 4, for the day of my vengeance is in my heart. Nasa puso ni Almighty Father. It's because of us. Kaya nasa puso niya yung vengeance, yung galit niya. Alam niyo ba yon yung pag isang tao mabait, no? Pero wala naman talagang tao mabait. Pero may isang tao na pasensyoso siya, accepted niya lahat, pero pag ginalit mo, matindi magalit. Si Almighty Father, very patient siya, very loving siya, pero pag ginalit mo, matindi magalit. Matindi magalit si Almighty Father kasi He is holy. Gusto niya lagi in order, maayos, maganda ang samahan, maganda, all in order and in peace. Pero kung masyado na yung mga tao, namimihasa na, sobra na, it's time for our Father to avenge Himself. And for the day of my vengeance is in my heart, and the year of my redeemed has come. Sabi dito sa verse 4. Our Father owns us. He owns us. Pero we are neglecting our Father. Nakakalungkot, no? Hindi ba kayo nalulungkot nun? Yung ilagay ninyo yung sarili nyo kay Almighty Father na meron kayong isang pag-aari. Sa inyo yon, pero hindi kayo pinapansin, hindi kayo pinapahalagahan. Ano ang mararamdaman ninyo? Yung pain na nararamdaman ni Almighty Father.
a million times over. Kasi ang dami ng generation tayo. Laging pare-pareho ang ginagawa. Walang makitang tama si Almighty Father sa atin. Kasi nga lahat tayo wicked. Kahit matanda, wicked. Hindi natututo. Verse 5. I looked, but there was no one to help. Tumingin si Almighty Father, pero walang tutulong sa kanya. And I wondered that there was no one to uphold. Therefore, my own arm brought salvation for me, and my own fury, it sustained me. So no one is helping the Almighty Father. Wala nagtatanggol kay Almighty Father. Hindi natin pinagtatanggol yung tatay natin. Puro tayo, sarili natin ang inisip natin. Kawawa naman ako, kawawa naman ako. Pero si Almighty Father, hindi natin naiisip. Yung tunay na nagmamahal sa atin. Hindi natin siya naiisip. Puro laging ako, ano bang ako. Selfish people. And so our Father will give Himself justice, will make His name known to people, because the people has been degrading our Father for the longest time already. The people are defiling the name of the Holy Father, the Almighty Father, the Creator, our King. Hindi mananahimik si Almighty Father. He will avenge Himself. Verse 6. I have trodden down the peoples in my anger, made them drunk in my fury, and brought down their strength to the earth. Minsan halimbawa pag may mga taong nagalit, yung tao na yon pasyensyoso. Ang tingin ng tao, totoo bang mabait yan? Totoo, baka plastic lang yan, pinaplastic. Di mo mga ganang tao na nagkakwentuhan sila, pinagkakwentuhan nila isang tao. Tapos, gagawa ngayon sila ng isang bagay na ikakagalit ng tao na yon. Siyempre, dahil tao lang yun, magagalit ngayon yun. Masasaktan yun. Kasi matagal na siyang nagtitiis eh. Tapos ang sasabihin ng tao, tingnan mo, lumabas na ang totoong ugali. Ganyan ang totoong ugali niya, lumabas na. Ganon kasama ang tao. Gagalitin ng isang tao. Tapos, i-judge. Tingnan mo, ganyan ang ugali niya, lumabas na ang totoong ugali. Gagalitin mo yung tao, tapos pag nagalit, ganon ang sasabihin mo. Ngayon, si Almighty Father, nagagalit siya. Ngayon sasabihin ninyo, o yan, lumabas na ang tunay na ugali ng Almighty Father. Ginagalit ng tao si Almighty Father, binabastos. Bakit hindi siya magagalit? He is holy, He is just. Lahat ibinigay na sa atin. Lahat na, pati na si Jesus Christ ibinigay niya. Lahat. Inheritance, birthright, lahat ibibigay. Hindi na iintindihan ng tao. Kaya, magagalit si Almighty Father. He will stomp onto people. Dudurugin ni Almighty Father. And then, those souls will be thrown to Sheol. Kaya nga, He is the God of justice eh. Alam niyo ba yung justice, di ba? May hustisya. At bibigyan din ni Almighty Father ng justice yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Those people who have been persecuted and rejected by the society. Pag ang pinag-uusapan tungkol kay Jesus, no?
tsaka kay Almighty Father. Nakikita ko sa internet, yung mga tao, binabastos si Almighty Father. Pero pag ang nagsasalita ay tungkol sa ibang religion, inaano pa, pinipraise pa nila, o yung galing naman ito, or ini-encourage pa nila. Pero pag mga Christian or followers of the Almighty Father, binabastos ng mga tao. Dahil wala silang respeto kay Almighty Father. Kaya pati yung mga anak ni Almighty Father, binabastos nila. That's why our Father will stomp onto those people who don't respect His name. Verse 7, I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord, according to all that the Lord has bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which He has bestowed on them according to His mercies, according to the multitude of His loving kindnesses. Ang dami. Loving kindnesses. I will mention the loving kindnesses. Ano ba yung loving kindnesses? Tendernesses, affections, fondnesses, devotions, devotednesses. So si Almighty Father, yung loving kindnesses of the Lord sa atin, sa ating mga tao, sa atin ang tayong mga kasalanan, ibinigay sa atin according to all that the Lord has bestowed on us, according to the multitude of His loving kindnesses. Dapat tayong magpasalamat kay Almighty Father, purihin siya at pasalamatan, at i-worship, i-glorify, i-honor, mahalin, sundin, because of His loving kindnesses, because of His mercy and great goodness. Lahat ng mga magagandang bagay galing kay Almighty Father. Verse 8, for He said, surely they are my people, sabi ni Almighty Father, children who will not lie. So He became their Savior. Yung mga tao na hindi nagsisinungaling, ang Savior nila, si Jesus Christ, si Almighty Father, tagapagligtas natin. Mahal na mahal tayo ng tatay natin, and He also loves truthful people. Ano ba yung mga truthful people? I-acknowledge mo na makasalanan ka, and you take accountability of your own actions. You know what you did, and so you own it and give it to the Lord. Kasi may mga tao na hindi ako, wala akong kasalanan, hindi ko kasalanan yan, siya ang may kasalanan niya. Sila ang may kasalanan, ayun, nanunuro ng ibang tao, naninisi ng ibang tao. Hindi dapat ganon. Aakuin natin yung kasalanan natin, i-own natin, dahil pag sinabi natin na wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Kasi damay-damay tayo. Example, may nag-away, no? Nagkaroon ng nakawan. Hindi ka alam mo kung sino yung nagnakaw. Pero hindi mo sinabi kung sino nagnakaw. Basta pero alam mo. May kasalanan ka nun. Kasi hindi mo sinabi kung sino yung nagnakaw. Kahit alam mo kung sino yung nagnakaw. You took part in committing sins. Kahit hindi ka directly involved
pero alam mo yung tama, hindi mo sinabi. Kasali ka na rin. Sa kasamaan, sa wickedness. Kaya pati yun, sasabihin natin kay Almighty Father na sorry Lord God, sorry Jesus Christ. Dahil sa Jesus, nagpapatawad din ang kasalanan ng tao. Verse 9, in all their affliction, He was afflicted. Sa lahat ng mga sufferings natin, nagsasuffer din ang ating Diyos. Pag nasasaktan tayo, nasasaktan din ang tatay natin, hindi niyo ba alam yun? Pero kailangan niyang tiisin para matuto tayo. Kaya tinitiis ni Almighty Father. Pero meron tayong Bible, binigyan niya tayo ng kanyang salita, nasa sa atin ang Holy Spirit. Pinadala niya si Jesus para sa atin. Kaya may tulong na tayo, matutulungan na tayo. Ngayon, nasa sa atin na lang ang desisyon. In all their affliction, He was afflicted, and the angel of His presence saved them. In His love and in His pity, He redeemed them. Naawa sa atin yung tatay natin. Kaya, pinatawad tayo at sinave niya tayo. At we were redeemed by the blood of Jesus. And He bore them and carried them all the days of old. Simula pa noong unang panahon pa, ng panahon pa ni Adan at ni Eva. Simula pa nung days of old. Si Moses, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, lahat si Almighty Father naawa sa mga tao. Kaya pag nasasaktan tayo, nasasaktan din yung tatay natin. So the great love of our Father for us is insurmountable. Maawain si Almighty Father. Pero nagagalit din siya, no? Naiintindihan niyo ba yon? Maawain si Almighty Father, mapagmahal siya, pero nagagalit siya. Dahil sa kasalanan ng mga tao. Verse 10, but they rebelled and grieved His Holy Spirit. So He turned Himself against them as an enemy, and He fought against them. Naging kalaban natin yung tatay natin. Dahil we were rebellious and grieved the Holy Spirit, our Father. Pag sinabing rebellious, baka sabihin, hindi naman ako nag-aklas Ang ibig sabihin kasi ng rebellious, yung mga inuutos ni Almighty Father, hindi natin sinusunod. Yung mga bagay na pinagbabawal niya, hindi natin sinusunod. Pag hindi mo sinusunod yung mga bagay na ayaw niya, pag hindi natin sinusunod yung mga bagay na gusto niya, nagre-rebelde tayo. Rebellious yun. Kasi yung kabaliktaran ng ginagawa natin kasalanan ng ginagawa natin. Nagre-rebel tayo. Pag sinabi ni Almighty Father na hindi pwede magsinungaling, gusto niya na malinis na mga anak, anong ginagawa natin? Nagsisinungaling tayo. So that's being rebellious. Pag sinabi ni Almighty Father na save up for yourselves treasures in heaven, anong ginagawa natin? We are saving treasures here on earth. So we are being rebellious. Kasi hindi tayo natututo, hindi tayo nakakaintindi. Or kung naiintindihan man natin, mas nakafocus yung eyes natin on the things on this earth. Kaya tayo ay rebelde. Hindi na kailangan pang, baka sabihin mo yung pag-rebelde, yung kailangan yung nagre-rebel sa government, yung may mga kasamang mga baril. Hindi ganun ang pag-rebel kay Almighty Father. Yung the mere fact na nagsinungaling ka, nagkasala ka, that's being rebellious to the All Father already. To Almighty Father, no? Verse 11,
Then he remembered the days of old, Moses and his people, saying, Where is he who brought them up out of the sea with a shepherd of his flock? Where is he who put his Holy Spirit within them? So, ang mga tao naman ngayon, nagrebelde. Pero, ang mga tao, naalala nila yung time ni Moses. Tayo, alam natin, yung time ni Moses na si Almighty Father. He brought them up out of the sea with a shepherd of his flock. Sino yung shepherd? Nung time na yun, si Moses. Sino yung flock? Yung mga Israelites. Where is he who put his Holy Spirit within them? Asa na siya? Kasama nila ang Holy Spirit. Kasi nung time na from Egypt to Israel, merong kasama sila ng Holy Spirit of the Holy Father. Yung pag umaga, merong clouds. Pag sa gabi naman, nakikita naman nila yung fire na nagliliwanag para sa mga tao. Ingat na ingat si Almighty Father sa mga anak niya. Verse 12. Who led them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them to make for himself an everlasting name. May nakagawa na ba na maghati ng Red Sea or ng Jordan River or kahit na anong tubig? Meron mga machine, no? Machine. Sa ngayon, machine. Pero yung just air lang, hangin, meron ba? Sa cartoon lang yon, sa mga sa mga drawings lang yun na ginagawang movie. Pero yung totoo, na nahati yung dagat. O nahati yung Jordan River. Sino lang nakagawa nun? Si Almighty Father. Kahit pa sabihin ng science na may explanation yun, sige nga, ba't hindi pa nangyayari uli? Kinakalaban ng science, si Almighty Father. Alam niyo naman yan, di ba? Gusto ko lang dahil nga nabanggit ito yung dividing the water before them, na hinati ni Almighty Father to make for himself an everlasting name. Si Almighty Father ang gumawa nun. Niya-divide yung water, yung Red Sea, nung time nung kay Moses. Ngayon, yung science may explanation yan. Para tanggalin sa mga tao si Almighty Father. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa planets, no? Paano nagawa ang mundo? Sabi ng Big Bang Theory. I-check nyo kung ano ibig sabihin ng theory. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan. Okay. Pero itong Bible, napatunayan na to. Matagal na to. Mas matagal pa to sa Big Bang Theory. Hindi nyo naiisip yun? Mas matagal pa tong Bible sa Big Bang Theory. Hindi ko lang ba't ganun ang isip ng tao, hindi nakakaintindi. Bulag na ang tao. So, Big Bang Theory, di ba? Tapos, bilog ang mundo, sabi ng science. Tapos, para mapanindigan ang bilog ang mundo, gumawa ngayon sila ng theory of gravity. Theory, hindi pa napapatunayan. Kaya nahuhulog yan sa sahig, that's gravity. No, hindi. Siyempre, mahuhulog dahil hawak-hawak mo. Big magnet daw ang Earth. Daw. Kasi dahil sa theory nga, saan naman daw ang galing ang tao? Galing yon sa mga theory of evolution. Kung nag-evolve talaga ang tao from monkey to man, bakit may monkey pa rin ngayon? Yun. Kaya nagka-clash, no? Hindi nagka-clash kundi si Almighty Father, kinakalaban siya ng mga tao
by using science. Kahit yung mga gamot, hindi na tayo mahabang kwentuhan to no? Kasi, nabanggit dito, yung, kaya ko lang binanggit yung science dahil nga, gustong i-explain ng science yung pagpapart ng water. Si Almighty Father nakagawa to, and He did it twice. First with Moses, and the second one was with Joshua. Just to prove na hindi si Moses ang may power, kundi si Almighty Father. Do you get that? Ginawa ni Almighty Father kay Moses na nahati. So, na-amaze yung mga tao. Kasi hindi nila nakikita si Almighty Father. Ang alam nila, si Moses ang ginagamit ni Almighty Father. So, nawala na si Moses. And then, nung time na si Joshua, ginawa uli ni Almighty Father yun. Nahati naman yung Jordan River. Ginawa ni Almighty Father to prove to people na hindi si Moses ang may power, kundi siya, si Almighty Father. Kaya si Almighty Father, no? Kasi gusto ko lang i-reiterate yun kasi yung ibang mga tao binibigyan nila ng importance si Moses kaysa kay Almighty Father. Yung mga Jews mas importante sa kanila yung Mosaic Law kaysa sa kay Jesus Christ. Okay? Kaya ako binanggit yon. Ngayon dito sa verse 13, who led them through the deep as a horse in the wilderness that they might not stumble. So, si Almighty Father nakagawa nun. Imagine, naging wall yung mga water. Nagpart yung water, naging wall. Tapos nakadaan yung mga Israelites. Walang nalunod kahit isa, kahit matanda, mabagal maglakad, hindi nalunod. Iningatan ni Almighty Father mga anak niya. Ganon siya ka-protective. Pag nag-promise si Almighty Father, gagawin niya. Who led them through the deep as a horse in the wilderness that they might not stumble. So that the people would not trip over or fall down or drown. Verse 14, as a beast goes down into the valley and the Spirit of the Lord causes him to rest. So you lead your people to make yourself a glorious name. So, ito na yung the parting of the Red Sea at saka mapabasa natin to sa Deuteronomy. And then, yung si Almighty Father, yung sa kanyang pag-iingat sa mga anak niya, dito sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, and I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes, sa Exodus pala sila, sorry, Exodus yun, Tapos itong Deuteronomy, iba to. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out on your feet. Yung mga damit hindi na luma, 40 years. Yung mga sandals na suot-suot nila sa mga paa nila, hindi na luma din. $40. Di ba yung mga sandals natin ngayon? Mamaya lang, sira na. Bukas, kabibili mo, ay sira agad. 1 week, 2 months, or 1 year. 40 years yung sandals nila. Paano lang ba ginawa yung sandals? Hindi nasira. Yung mga damit nila, paano lang ba ginawa yun? Hindi rin nasira. It's because the Almighty Father was protecting His children, the Israelites. And so, ganoon din ang ginagawa sa atin ni Almighty Father sa ngayon. He's very protective of His children. Pinapakilala ni Almighty Father yung sarili niya na siya ay protective, very loving, very caring, nurturing to His people, and He upholds His name. Pero ang tao hindi naiintindihan si Almighty Father. It's because of pride and greediness.
Verse 15. Look down from heaven and see from your habitation, holy and glorious. Where are your zeal and your strength, the yearning of your heart and your mercies toward me? Are they restrained? Kasi nga, di ba nagalit si Almighty Father dito? Dito sa verse na to, no, nagalit siya. Kaya, inalala yung graciousness and mercifulness ni Almighty Father dito. Kasi nga, yung galit niya dito sa bandang umpisa, no, ng first half, maraming mga namatay na mga tao. And so, dito sa middle part naman, yung ginawa niyang miracles and protection for his children. And then dito sa last part, verse 15, no? Look down from heaven and see from your habitation, holy and glorious, where are your zeal and your strength, the yearning of your heart and your mercies toward me, are they restrained? Kinalimutan mo na ba ako, Almighty Father? Have you withdrawn your love for us? Asan na yung zeal mo, Almighty Father, and your strength? Tignan mo kami, Almighty Father, from heaven. Look down from heaven. So, ito ay prayer ni Isaiah. Kasi, sa Isaiah affected siya, no? Dahil siya yung kausap ni Almighty Father. Nasasaktan si Isaiah. Para sa mga tao, nasasaktan siya. And para kay Almighty Father, nasasaktan din siya sa ginagawa ng mga tao kay Almighty Father. Kaya, naglalambing dito si Isaiah. Na tayo din dapat yun. Lambingin natin yung tatay natin. Lord, I'm sorry, Lord. Forgive us, Lord. Help us. Huwag mo kaming kalimutan. Ganun dapat tayo. Pagpipray natin kay Almighty Father. Kasi tatay natin siya. Verse 16. Doubtless, you are our Father. Walang kaduda-duda. Surely, you are our Creator, our Maker, our Almighty Father. Though Abraham was ignorant of us, hindi kami kilala ni Abraham, or hindi tayo kilala ni Abraham, sabi niya, ni Isaiah, and Israel does not acknowledge us, hindi tayo tinatanggap ng Israel. You, O Lord, are our Father. Ikaw ang tatay namin. Our Redeemer from everlasting is your name. Ikaw ang tagapagligtas namin. And you will never, ever change, Almighty Father. So don't forget us. Always think of us. Help us, Almighty Father. No? Yung si Abraham, hindi kami kilala. Si Israel, hindi kami nire-recognize. Pero ikaw, Almighty Father, ikaw ang tatay namin. Ikaw ang creator namin. Verse 17, O Lord, why have you made us stray from your ways? Bakit mo inalaw, Almighty Father, na makalayo kami sa iyo? And hardened our hearts from your fear. At naging matigas ang puso namin, hindi ka namin kinatakutan, Almighty Father. Bakit mo inalaw yun, Almighty Father? Balikan mo kami. Return for your servants' sake. Bumalik ka sa amin, Almighty Father, the tribes of your inheritance. Kami ang iyong inheritance. So tayo ang inheritance ni Almighty Father. Tayo ang kanyang kayamanan. Intindihan ninyo? Tayo ang treasure, ang inheritance ni Almighty Father. And our treasure is our Father and Jesus Christ. Kahit na sinners tayo, kahit na wicked tayo, we are the inheritance of our Father. Because of the blood of Jesus, napatawad tayo. We are the inheritance of our Father. And Jesus, pag sinabing si Almighty Father, kasama na rin si Jesus kasi the Father and I are one. Kung ano ang decision ni Almighty Father, ganoon din ang decision ni Jesus Christ. Pag nag-glorify si Almighty Father, nag-glorify din si Jesus Christ. Verse 18, your holy people have possessed it, but a little while. Our adversaries have trodden down your sanctuary.
yung mga tao, for a little while, ang merong dominion over your sanctuary, over your place. But, now, ang sumisira ng sanctuary ni Almighty Father ay yung mga kalaban ni Almighty Father. Sino yung mga kalaban ni Almighty Father? The wicked people. Those who don't want to acknowledge the Almighty Father as the creator of the world. Your holy people have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down your sanctuary. Ang mga kalaban ni Almighty Father, yung mga wicked people, binastos ang sanctuary ni Almighty Father. Konting panahon lang ang naghahawak or namumuno ng sanctuary ni Almighty Father ay yung mga tauhan ni Almighty Father, yung mga holy people, the people like David. Sino pa ba? Yung mga si Gideon, si Joshua, si Moses, ganon, no? Pero sa ngayon, sino na ang namumuno dito sa mundo? Sino na ang famous ngayon dito sa mundo? Mga wicked people na ang namamayani dito sa mundo. Verse 19, we have become like those of old, over whom you never ruled, those who were never called by your name. Naging kamukha kami ng mga tao na hindi mo mga anak. Yung gaya ng mga ang hindi ni-rule ni Almighty Father yung time na yon, yung hindi lineage ni David, kundi yung mga Assyrians, Babylonians, yon. We have become like those of old, over whom you never ruled. Naging katulad tayo ng Babylonia, Assyria, ng Macedonia. Naging ganun tayo. Those who were never called by your name. Yun ang verse 19. The last verse of Isaiah chapter 63. Isaiah chapter 64. Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, the mountains might shake at your presence. Sabi dito sa Isaiah chapter 64, verse 1. Na ikaw, Almighty Father, makapangyarihan ka. Kaya mong kontrolin ang heaven. Kaya mong buksan ang heaven. I-shower us with your love and your blessings. Na pwede kang bumaba, na yung mountains ay mag-shake in your presence. As fire burns brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. So, humihingi tayo ng tulong kay Almighty Father dito. Lord, tulungan mo kami. Bumababa ka, Lord. Tulungan mo kami. Dahil kailangan ka namin. Ganito tayo dapat nagpipray. Lord, tulungan mo kami. Kailangan ka namin. Nakikita ninyo yung kung paano mag-pray? Hindi yung prayer na paulit-ulit. Anong ka pupunta ng paulit-ulit na nag-chant kayo? Chanting yung ginagawa ninyo. Hindi prayer yon. At hindi si Almighty Father ang tinatawag ninyo. Kaya hindi kayo nadidinig. Nadidinig ba yung kayo ng Almighty Father pero hindi nyo ina-acknowledge yung Almighty Father? Iba ang pangalan na tinatawag ninyo. Kaya bakit kayo diringgin ni Almighty Father? Hindi naman siya ang tinatawag ninyo. Bakit kayo isa-save ni Almighty Father? Hindi naman kayo faithful sa Kanya.
At bakit naman kayo hindi mapupunta sa Hades kung hindi naman si Almighty Father ang tinatawag ninyo? Hindi naman nyo si Almighty Father ang tinatawag ninyo, kaya sa Hades kayo mapupunta. Hindi naman si Jesus ang tinatawag ninyo, kaya sa Hades kayo mapupunta. Paano ibibigay ni Almighty Father ang blessings niya sa atin kung hindi tayo nagdadasal sa Kanya? Paano niya tayo tutulungan? Paano tayo makakapag-ipon ng riches in heaven, treasures in heaven, kung hindi si Almighty Father at si Jesus Christ ang dinadasalan ninyo? Ibang tao, ibang mga statue, ibang itsura, ibang pangalan. Tumatawag kayo sa mga beasts, mga animals, meron kayong mga lucky charms. So, paano didinggin ni Almighty Father yun? Sabihin niyo, hindi, yumaman kami. So, ibig sabihin, nadinggin kami, nadinig kami ni Almighty Father kasi yumaman kami. I'm sorry to say, na yung kayamanan na nakuha ninyo, those are not real treasures. Those are earthly possessions, earthly treasures. Walang kwenta kay Almighty Father yun. Yung nakuha ninyo. Niloko kayo ng demonyo. Dahil lahat ng mga treasure na nakukuha natin dito sa mundo, na ini-stack natin, inimbak sa bangko, or sa safety deposit box, or sa safety box dyan sa bahay ninyo, malaki, kasi laki ng building, safety box nyo, safety deposit box ninyo, kasi laki ng building. Hindi yun ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya hindi nadidig yung pangalalangin ninyo dahil hindi siya ang tinawag ninyo. Hindi kayo nakapag-ipon ng riches in heaven. And so, when your body deteriorates, it will go to Sheol. Your soul will go to Sheol when your body deteriorates. Kaya ngayon pa lang, the Almighty Father is teaching us. He's informing us, revealing Himself to us through His words. A lot of preachers and pastors nowadays, they are into prosperity gospels. Each one doing their own selfish ambitions. The Father is not happy. He's not happy with it. Gusto maging famous preacher. I don't want to be famous. I don't want to be a famous preacher because I'm not a preacher. I'm not a teacher. I only read the Bible. I read to you the Bible. I share to you God's words. I share to you God's love. I share to you what He wants me, what He wants to say to you people. If I'm a selfish person, I never want to post this in social media, but I have to post it for my Father because of His great love. Every time na nag-record, parang laging nag-umpisa ako. Kasi hindi ako marunong. Pero my Father is teaching me what to say.
He lets me understand His words, and so I'm sharing it to you because He loves you. Konti lang yung time natin dito sa mundo. Ang importante is to serve our Father, to store riches up in heaven through treasures. Because He is our treasure, we are His inheritance, and He is our inheritance. Sana maintindihan natin yan, ano? Sana naiintindihan niyo siya, sabi ko. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo. Kasi, iba yung sinasabi ko. Yung pinapasabi ni Almighty Father, iba sa sinasabi ng ibang mga nag-share about kay Almighty Father. But lahat ng sinasabi ko, all that I tell you, is from the Bible. It is the word of the Almighty Father. It's not my words. It's so painful to read the word of the Lord. I'm affected by it, actually. So the world that we live in is not our real home. Our real home is with the Father. That is our real home. So when the time comes, tatawagan na niya tayo. Ano ba ang naipon mo na treasure, anak? May naipon ka bang treasures in heaven, anak? Hindi mo pwede ipakita yung bank book mo. Hindi mo pwede ipakita yung mga alahas mo. Ito po alahas ko. Ito po ang bank book ko. Anak, hindi yan real treasure, anak. Mirage lang yan, anak. Those are just tests. Kung mahilig ka sa earthly possessions or hindi, material things. Or sinong mas pinapalagahan mo? Ako ba? O ang mga material things? Hindi masama ang mag-ipon, ang magtrabaho. Ang masama, yung mas binibigyan mo pa ng importansya yun. Mas pinaprioritize mo yun. Mas yun pa ang i-share mo sa mga tao. Instead of sharing the word of the Lord, that He is the inheritance, the real treasure. Let's tell people that the real treasure is the Almighty Father, because He truly is the real treasure, and Jesus Christ also. Isipin natin, no, na with the Almighty Father, wala na tayong hahanapin ba na kay Almighty Father na lahat. Kung nasa sa atin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, ibig sabihin, nasa sa atin na lahat. We don't have to do anything anymore. Well provided tayo ng tatay natin. But of course, we have to go to the other side. But you're not ready yet, no? You're not ready yet? There will come a time that you'll be ready. But some people, whether they like it or not, their body is being taken away from them already, whether they like it or not. But for us, followers of Christ, children of the Almighty Father, we have to love our Father and Jesus Christ, because
He loves us so much. Thank you, and God loves us all.